EDSA, ang Billboard Capital of the Philippines, sabi nila. Simbolo raw ng mas maraming advertisements ang mas malusog na ekonomiya. Imagine, EDSA sa gabi na walang billboard at walang ilaw. Meron pa bang negosyo sa Pilipinas kung wala na ito? Pero wag naman daw sanang ang simbolo ng maunlad na ekonomiyang ito ay maging sanhi ng disgrasya sa kalsada, lalo na ang dumarami na ngayong higanting LED projector sa highway. It's not only potential but real danger. Because yun nga, ang unang-unang danger niyan is yung nakakasilaw, no? Especially for those mayroong visual impairment problem na nagmamaneho, no? Sa gabi. Kaso walang batas na nagre-regulate sa daan-daang milyong industriyang ito. Sinong huhuli? Sinong magre-regulate? Wala po. Not even a commission on lighting. Wala naman po tayo dyan. So, eto ngayon, it's still under DPWH. Sila nga raw ang nagtutulak mismo sa Malacanang na maglabas ng panuntunan sa mga billboard. Itong executive order na ito nasa level na ni Secretary Villar. He will just endorse it to the President. After endorsing it to the President, it will be published, and then after publishing it, IRR will be implemented. Para sa samahan ng mga motorista, dapat batas na galing mismo sa Kongreso ang magrenda sa industriya ng mga billboard. Isama na rin daw dapat ang pagbabawal ng malalaswang patalastas na mas aagaw ng atensyon ng nagmamaneho. Bawasan din daw ang dami ng patalastas sa mga kalsada. Yun lang 5 segundo na maalis yung mata mo sa harap ng yung focus dun sa harap ng sasakyan mo. Malaking bagay na yun. Could cause you accident. It could cause you road crash. Sinusubok pa namin kunin ang panig ng DPWH at ang detalye ng binubuo nilang executive order kaugnay ng billboard at LED projectors. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.